Welcome back mga ka-adventure, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Another day, another adventure. Muli niyo po kami samahan sa panibagong adventure namin pong ginawa ni Boss Job at nagpunta kami sa west side ng Puerto Princesa para makapamana at dito kami nakasumpong ng unlimited ng mga biyaya. Kaya tara, samahan niyo po kami. Let's go! At muli sa lahat po ng mga bago sa channel na ito, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-on ng notification bell para lagi pong updated sa mga bagong adventure na gaya po nito. So mapagpalang umaga sa ating lahat mga ka-adventure. At of course, another day, another adventure. Muli nyo po kaming samahan sa araw pong ito na gumawa ng panibagong adventure. Ayan, napakaganda ng panahon. Nandito kami sa Aborlan, kung saan kami nakasumpong dati ng mga dugtutuna kasama si Boss Job Manilisid at si Pastor Paul. Bangka niya pa rin ang gamit natin. And again mga ka-adventure, samahan nyo kami na mag-claim na nakalaang blessing sa amin sa araw pong ito. And so thankful sa lahat po ng mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at walang sawang sumasama sa lahat po ng ating po mga adventure na ginagawa. Maraming salamat, and to God be the glory, and God bless us all. Let's go! Samahan niya kami. Let's go, let's go, let's go, let's go! Let's go! Kasama natin si Pastor! Good morning po, Pastor! Good morning! Yep! And si Pastor Paul? Let's go! Alright! Tayo mga ka-adventure. Let's go, let's go, let's go, let's go! Dalawang oras yung biyahe namin mga ka-adventure. And napuntahan na namin yung Red Town. Dog Town. Red Town naman daw ngayon. Chong, Red Town? Red Town. Huwag lang Red Fort. Alright, let's go. Mga adventure, samahan nyo kami. And mga adventure, after 2 hours, nandito na kami. Hindi pa natin napuntahan to, Chong, no? Kami pa lang. Ha? Kami pa lang. Kami pa lang nakapunta dito. Kami wala pa ni Boss Job. Ayan. Sige mga adventure, preparation time, and we'll see you down there. At baba na tayo diretso mga ka-adventure pagkatapos mag-gear up dahil excited kami. Unang pagkakataon na makapamana kami dito sa area na ito. Kaya warm up dead kagad tayo, and let's find out kung ano ang fish activity dito sa ilalim. At tingnan nyo naman mga ka-adventure, sobrang linaw ng tubig sa pagkakataong ito. Kaya lang, walang agos. Pagkatapos mag-resurface at magpahinga at mag-ipon ng maraming hangin mga ka-adventure, ay muli naman tayo nagsagawa ng panibagong paninisid. At this time, manambang tayong muli dahil may natatanaw na red bass dyan sa may unahan lang, si Boss Job Maninisid. And let's see kung lalapit ba sa atin at ma-curious ang mga red bass na nakikita niya. At finally, pagkatapos ng 1 minutong pag-aantay mga ka-adventure, ay nagpakita na ngayon red bass pero pambihira. Hindi sa harapan duman, sa likurang bahagi na kung saan hindi tayo nakatago. Expose yung katawan natin mga ka-adventure kaya hindi talaga lumapit. Lumayo pa ito ng tuluyan kaya napakasayang. Ang laki na ng red bass na ito.
estimated mga 7 to 8 kilos na. Wow. Move on mga ka-adventure, and let's do another dive. Ang lalim pala ng sinisisira natin is around 14 meters po at this time. Ang target ko ay yung midnight snapper, kaya hindi mo natin pinansin yung mga napakaraming ilak dyan sa harapan natin. Inantay talaga natin yung pagkakataon na lumapit yung midnight snapper kasi siya lang yung naiba sa school ng mga isdang nasa ibaba. Na-tempt na akong tumira ng ilak mga ka-adventure, pero buti na lang ay natanaw ko unti-unti na talaga siyang lumalapit, kaya inantay ko pa ng kaunti at TO ng pana hanggang sa totally nakapag-pull naman tayo ng trigger at na-secure natin ang midnight snapper na ito. Sobrang malinamnam at malasa ang laman ng isdang midnight snapper mga ka-adventure, pero ang pinaka-the best talaga na luto sa kanya is ihaw talaga, kasi kapag sinigang, yun nga, sobrang dami ng mantika. At muli na naman nga tayo nagsigaw ng panibagong paninisid mga ka-adventure. Ambush muli dahil nga naka-reel tayo at walang threat sa mga isda na nasa paligid natin dahil wala tayong line na nakikita nila, kaya samantalahin natin ang pagkakataong ganito ang setup natin. At sa pagkakataong ito, same spot kung saan tayo nakahuli ng midnight snapper, pero ang target natin is yung ilak na. Ayun mga ka-adventure, nakasecure tayo ng ilak, at mas maganda yung ganito mga ka-adventure na nag-iisa lang siya or dalawa or ilang piraso lang, hindi kagaya nung malaking grupo sila tapos mabawasan natin, mahirapan na tayong bumawas pa dun sa mga kasamahan nila. Unlike yung paisa-isa, mas makakarami ka.
At pagkatapos ko nga mailagay yung mga huli natin sa bangka mga ka-adventure, sa unahan lang ay nakita ko ng tatlong malalaking barakuda. Dahan-dahan ko itong nilalapitan pero ayaw palapit kaya sumisid na ako. At unti-unting kina-close ang gap pero ayaw talagang palapit, lalo na yung nasa unahan mga ka-adventure. More than 10 kilos na siguro ang timbang nung isang yun. At kakahabol ko sa kanila, napunta sila kay Boss Job maninisid. So hindi ko man sila natira naman siya ni Boss Job. Yun lang mga ka-adventure, kasi natira niya nga, tapos naman ang pagkakatama. So resulta, nakawala. At sa ating muling pananambang mga ka-adventure ay nandito na ako sa ilalim nag-on ng camera at approaching yung grupo ng mga ilak, pero pinili natin yung mas malaki dahil nga kapag nabawasan natin yung school na to, mawawala na rin sila hanggang sa wala stick. Hindi tayo nakapana mga ka-adventure. Let's do another dive mga ka-adventure. This time nagpalalim ako ng konti kasi sa mababaw ay wala tayong masyado nakikitang malaking isda maliban doon sa mga ilak, kaya nagtry tayo dito sa more than 17 meters na lalim. At after po ng dive na ito ay dahan-dahan na rin kaming umusad pabalik sa bangka at planong lumipat sa kabilang bahura. Ang dami at ang lilikot ng mga baitfish pero walang something na malaki na naghahan sa kanila mga ka-adventure, kaya no choice. Ahon muna tayo and then closer sa bangka. Pagkadating doon ay doon ako nagsagawa ng panibagong paninisid. Unload lang ng pana mga ka-adventure at ang target ko lang sana dito ay yung singsingan. Kaya lang iba yung humarang, kaya siya tuloy yung tinamaan. Sa pulyong maliit, malapad na kulay itim na isda mga ka-adventure, palata kong tawagin.
Nakapagpahinga din kami mga ka-adventure along the way habang bumabiyahe at kumakain. Subo-subo kami ni Boss Job at pagdating nga dito sa aming ikalawang spot kung saan tayo nakasumpong ng mga dugtutuna. Nung unang punta natin ay eto, King Mac ang nagpakita sa atin. Itong King Mac lang natira natin mga ka-adventure ay nahabol din pala ni Boss Job at nung pagsisid niya ay hindi niya talaga maabutan. Sakto namang nakita ko kaya agaran natin itong deny bomb at nakalabitan naman natin. Sumisenyas sa si Boss Job mga ka-adventure, hindi na raw niya second shot kasi maganda naman yung pagkakatama sa isda. Kinabahan ako bigla mga ka-adventure dahil hindi ko napansin habang sinisigil ko ang isda na napakalaking patay ang lumapit sa akin. Kaya tinawag ko kagad si Boss Job. Sabi ko, Boss Job, bugawin mo muna yan pero wag mo lang papanain. Malaki na mga ka-adventure ang pating na ito at gutom talaga siguro ito mga ka-adventure kasi ayaw talaga kaming tantanan. Patuloy pa rin siyang paikot-ikot at sumisurface na habang lumalangoy papalapit sa amin. Kaya tinawag ko na rin si Pastor Paul at kailangan nating i-secure yung huli natin. Baka tayo ay maagawan pa. Medyo may pela. Okay na mga ka-adventure, wala nang abala dahil yung isda ay secure na. Kaya let's go another dive. At dito ako sa area kung saan ako dati nakapana ng maraming dugtutuna. Dito ako nagsagawa ng pananambang pero this time ilak naman kasi wala talagang something na ibang isda yung mga nakikita namin sa paligid. So ilak lang muna tayo, ilak gaming.
Matagal bago tayo muling makadive mga ka-adventure at mag-load ng pana kasi nga nagpupuron pa tayo ng ating reel. Pero sa pagkakataong ito, okay lang, nandiyan lang naman sa ibaba yung mga ilak na target natin. Yung isang ito, patago-tago pa sa bato. Kaya nung paglabas ng kanyang katawan, totally exposed sa ating pana, tinira na kagad natin. At ayan mga ka-adventure, muli tayo nakasecure ng ilak. At dahil napakarami talaga ng ilak mga ka-adventure, medyo nakakapagod na rin yung pag-ambush or pananambang na ginagawa natin. So, ilak gaming, dive ba naman ang gawin natin? Medyo nakakarami na ako ng ilak mga ka-adventure, tapos magkalapit na kami ni Boss Job. Para hindi tayo matakot mag-ambush, nilagay ko na itong ating huling mga ilak sa buya para walang abala. At sa pagkakataong ito naman mga ka-adventure, muli tayo nagsagawa ng dive bomb at direktang pagsisid, pag aim sa isda hanggang sa totally na-meet natin yung gap. Midnight snapper pala yung ating naging target dito. At sabi ni Boss Job, mailap daw. Pero sa dive bomb, hindi siya naging mailap. At sakto mga ka-adventure, after ko ma-secure itong midnight snapper na nahuli natin, ay nag-dive bomb din si Boss Job at nakuha niya yung midnight snapper din na kasama nung napana natin. Pero mas maliit nga lang yung nahuli niya. Pero ganun pa man, may huli pa rin. Dito lang. Dito lang ba? Kaya na pala. At sa ating sumunod na pagsisid naman mga ka-adventure, pananambang ating pong ginawa kasi ang plano kay mag-unload na ng pana. Sayang naman kung i-unload natin ng wala tayong natitirang isda. Kaya nagantay pa ako ng mahigit 1 minuto para lang makasecure ng panibagong ilak bago tuloy ang umakyat sa bangka at magpahinga, kumain ng kinilaw na balo na inihanda po nila. Wow!
Ito talaga ang isa sa magandang parte ng naka-real mga ka-adventure kasi wala talagang threat na nakikita yung isda in terms of kapag nag-ambush ka. Pero yun nga lang, nakakapagod talaga. Mga tani. Kain na naman. Mga ungkoy. Kain lang pahinga. Mga tangkanan. Kain break. Tapos mamaya bakbak na naman. Pagkatapos kumain at magpahinga mga ka-adventure, hindi pa tapos ang araw. Let's go! Taas pa at samantalahin natin habang may isang oras at kalahati pang nalalabi bago kami tuluyang bumiyahe pabalik sa Dalampasigan dahil 2 oras din ang aming bubunuin. Sayang mga ka-adventure, biglang nagsilayuan yung grupo ng mga midnight snapper at malaking red bass. Buti na lang paglingon natin sa kanang bahagi ay mayroong rainbow runner na papalapit at hindi naman nasayang yung ating pong paninisid dahil nakasecure pa tayo bago tayo umahon. Rainbow runner, languso, or solid manggilawad mga ka-adventure or salmo naman yung ibang term dito sa isdang napana natin. At sa dive ng mga ito mga ka-adventure, talaga nagtago ako dahil inaantay kong lumapit yung mga big eye emperor na naandyan lang sa unahan. Nakatingin lang sa akin, ayaw talaga ibigay nung gap at ang dami sanang mga labahita. Kaya lang hindi pa naman sapat yung laki nila kaya pinalampas na natin. Napakasayang nitong talakitok mga ka-adventure kasi sabi ko doon ako sa ibaba mag-on ng camera kapag nakaposisyon na ako at hindi ko na malayo nung paglingon ko sa kanan ay papalapit na silang dalawa. Hindi ko na na-press yung camera mga ka-adventure kaya hindi natin nakuhanan yung napakaganda sa ng angulo kung paano natin ito napana.
At sa ikalawang pagkakataon mga ka-adventure, nandito naman yung mga pating at malalaki na. May kasama na kasi siyang isang mga ka-adventure. Bull shark po pala ang classification ng pating na umaalagid-alagid sa amin. Kaya tinawag ko na si Pastor Paul para i-secure yung isda natin. At si Boss Job naman ay naandyan lang sa ibaba. And after few dives ay nag-decide kami na umalis na mga ka-adventure dahil ayaw talaga nilang tumigil kakaikot-ikot sa amin. At pagkatapos kong ma-secure yung isdang ito, diretso na rin kami sa bangka at nagpa siyang bumalik na po sa dalampasigan. Sunong bayot, strawberry, pulpot, yan yung mga ibang term po sa local sa isda pong ito at sa English name naman ay lunar tail. Ito na kami mga adventure. Uwi na. Wala masyado akit pero to God be the glory pa rin sa blessing, sa guidance, sa safety. At nakakilaw kami ng masarap na kinilaw ni Pastor. Kinilaw na balo. So kami din uwi mga ka-adventure. Pala si Pastor din uwi din siya ng bakungan. Ayan. Shout pala sa mga kapatiran, sa mga kapwa bakungan. Mga taga bakungan yan. Mga taga Torda, shout out sa inyo. Torda Coron Palawan. Uy, Torgao. Shoutout sa mga taga-Napsan. Mga taga-Napsan dyan, hello sa inyo. Lalo na mga taga-Busawin. Yan. Yes. Mga taga San Manuel. San Manuel. Sa manifestation mga ka-adventure kung gaano kadakil ang Panginoon na meron naman tayo panibagong buhay at kalakasan na na-enjoy sa araw na ito. At syempre sa continuous na biyaya ng buhay. Yon. Nagbaghari. At kinarga na po ang kargamento. Ang epektos na karga na. Kape muna, kape. Bago magbiyahe ulit. Kape mga adventure, sakit na talaga ng ulo ko. Hindi tayo mag-merenda bago mag-uwi. Ito pala yung pang-ulam ko. Ilak. At saka yung kalahati ng talakito. Magsaing na ako para makain ako ngayong gabi. Tapos yung timak, i-dispose ni Boss Jubian at saka yung ilak. Tapos ito, para sa kapatiran, anniversary sa Sunday.
Boss, sandi po. Yan, happy anniversary po sa Napsan Baptist Church. Yan, ito. Tapos sunod tayo kay Pastor. Pastor. Yari na Pastor ang ano? Ang Rainbow Runner. Ito kay Pastor Paul, ulam niya. Ay, ang pangkinilaw. Tsaka yung Lyre Tail. Mami Chong! Let's go, kabron! Let's go! Let's go home! Let's go! Sige mga ka-adventure, dito na kami. And that's it para po sa adventure natin ngayong araw. We'll see you po sa ating susunod na adventure. Maraming salamat. To God be the glory. And God bless us all. We'll see you sa ating susunod na adventure. Let's go!